Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito, basa naman tayo ng isang ng Bible dito sa Lucas 9:57 hanggang 62. Ito yung ating mababasa, mga kaibigan. Ito ang sinasabi. At samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Yesua, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. At sumagot naman si Yesua, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Diba? At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Yesua sa kanya, hayaan muna ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ni Yahweh. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Yesua, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Okay, ito yung ating nabasa, no? Mayroong isang tao na nagsabi sa ating Panginoon na siya ay susunod sa Kanya. Ibig sabihin siguro siya ay magiging apostol o tagasunod ng ating Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, parang diniscourage na ang tao na yon na tawag nito, wala siyang kapahingahan o wala siyang lugar na papahingahan. Mabuti pa ang ibon at ang asong gubat at mayroon silang lungga, o ang ibon may nest, no? Pero ang anak ng tao ay wala. So parang dinidiscourage niya yung taong gustong sumunod sa kanya. Kaya nga mayroon naman siyang pinagsabihan na sumunod ka sa akin, you know? Ngunit mayroong taong nagpresenta na susunod siya sa kanya, ngunit gusto rin naman na umuwi muna siya sapagkat yung kanyang tatay ay kailangan ilibing. Kailangan muna ilibing. And then mayroon ding isa, sabi ng Panginoon, yung pala sa taong uuwi para maglibing sa kanyang ama, sabi ng Panginoon, hayaan mo na yung mga patay ay maglibing sa kapwa nila mga patay. At itong isa naman ay gusto ring sumunod sa Panginoon, ngunit siya muna ay magpapaalam sa kanilang pamilya, magpapaalam sa kanilang kamag-anak. Kaya sabi ng Panginoon, ang humahawak na sa araro ay hindi na kailangan lingon ng lingon, sapagkat ang ganong bagay ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit ng Panginoon Yahweh. Kaya dito, ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Una,
may nagsabi sa kanya, gusto ng Panginoon na alala sa tao na kung siya ay susunod, maaaring siya ay maghirap. Dahil ang Panginoon na nga kanilang gustong sundin ay tawag nito, wala ngang kapahinga, wala ngang lugar na kanyang mapagpapahingahan. So dito, ating nalalaman na may tatlong bagay ang mga tao na dapat malaman kung sila ay dapat sumunod sa Panginoon. Una-una, kailangan handa ka sa anuman ang mangyayari sa iyong buhay, sa kasalatan ng inyong buhay, sapagkat ang Panginoon nga, sabi niya, ako ay walang lugar na mapagpapahingahan. Bakit? Dito sa sanlibutan, siya ay dukha. Pinapakita niya na siya ay dukhang-dukha, walang-wala. Ngunit, siya ay patuloy na tumutupad kung ano ang sinugo sa kanya ng Ama. So, hindi pala ibig sabihin, hindi pala balakid yung pagiging wala kung ikaw ay susunod sa ating Panginoon, sapagkat siya nga na Panginoon ay nagpakitang wala, ngunit nagagawa niya yung tungkulin na sinusugo sa kanya ng Ama. Ano ba talaga ang kalagayan ng ating Panginoon? Siya ba ay tunay na walang-wala? Ito naman ay nagpapakita lang na ang Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon, hindi kailangan na ikaw ay magkamayroon ng lahat ng bagay, kundi maging ikaw ay wala, ikaw ay pwedeng sumunod. Ngunit ang totoo ay ang Panginoon ay hindi naman poor na totoo. Ayon kay Apostol Pablo, so, ito yung sinasabi niya sa 2 Korinto 8, ang talata ay 9. Hindi sa 8, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Dito, ang ating Panginoon ay sinusubok ang pag-ibig ng mga gustong sumunod sa Kanya. Sinusubok. Sapagkat bakit? Hindi kilala sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Yahshua HaMashiach, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ano ang ibig sabihin ng apostol na si Pablo? Ang ating Panginoon, nagpakilala siya ay isang dukha ni walang masilungan. Bagaman siya ay nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Upang ano raw? Upang tayong sumusunod sa kanyang kalooban ay maging mayaman. Maging mayaman. Hindi po maging mayaman sa salapi, hindi maging mayaman sa impluwensya o sa katungkulan sa sanglibutang ito, kundi ang tinutukoy ng apostol na si Pablo, yung kayamanan na mga makalangit. Ano yung kayamanan? Ang sabi ng Biblia, ang kayamanan ng isang tao
ay ang kanyang karunungan. Karunungan tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Yun yung kanyamanan. Kaya gagawin tayong mayaman sa pananampalataya at siya naman ay magpapakalaga. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay hindi humihila pababa, kundi siya ay bumaba para tayo itos pataas. Yun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ngunit sinusubok niya yung mga taong gustong sumunod sa Kanya. Kung sa kaunting pagsubok pa lang, sila ay hindi na tutuloy sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ba? Kaya dito, mga kaibigan, napakahalaga na malaman natin na ang Panginoon ay napakayaman sa lahat ng mga bagay. Kung tayo ay maniniwala at mananampalataya, sabi ni Apostol Saul o Pablo, bagaman siya'y mayaman, nagpakadukha. Para ano? Para tayo ay yumaman. Ibig sabihin, maligtas. Kahit na tayo ay nagkaroon ng maraming kasalanan, inililigtas niya tayo upang hindi tayo mapahamak. Yun ang eksaktong ibig sabihin ng Panginoon. Dinala niya lahat, ang ating kahirapan, ang ating mga kasamaan, kasalanan, upang yumaman, upang katanggap-tanggap tayo doon sa kaharian ng langit kung susunod tayo sa kanyang kalooban. Itong isang tao naman, nauuwi siya para ilibing yung kanyang ama. Ano naman ang sabi ng ating Panginoon? Hayaan mo yung patay maglibing sa kapwa nila patay. Kaya dito, ano kaya yung patay? Bakit makakalibing yung patay? Kagaya nga nung nasabi na natin noong unang ating na-upload, na ang kamatayan, ang patay sa Biblia ay may dalawang bagay. Kahit anong aspeto sa Bible, kailangan may dalawang bagay yan. May simboliko, may spiritual, may physical. Ngayon, ano yung kasalanan o ano yung kamatayan? Para tuloy sinabi ko na ang pagiging patay natin ay kasalanan sapagkat nabanggit ko na nga. Pero ito pa rin yung sinasabi. Patutunayan natin na yun na nga ang pinupunto ng ating apostol na si Saulo o si Pablo. Sa versikulo 11 ng Roma. 3 verse lang ang ating binabasa, mga kaibigan, upang sa 3 verse ay sapat nang napapatunayan natin ang katotohanan na sinasabi ng Bible. 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Panginoon sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Yahshua Messiah, sa hybrid team Hesus Kristo. Ano ang sabi? Ano raw ang nakakapatay? Yung kasalanan. So ibig sabihin, ang ibig sabihin ng Panginoon natin, yung gustong sumunod sa Kanya, ngunit siya ay uuwi muna para ilibing yung kanyang tatay na patay physically, at may mga patay na nandoon spiritually. Yan ang maglilibing sa patay na is physical. Kaya ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay magdi-decide o inimbitahan ka ng Panginoon para sa pagsunod sa kanyang kalooban, huwag ka nang mag-atubili.
sapagkat ito'y oportunidad upang yung inyong kasalanan ay mawala. Bakit? Sapagkat ang kasalanan daw ang pumapatay sa atin. Kaya hindi po sa ibig sabihin na yung patay ililibing, yung physical na patay maglilibing ay physical na patay din. Hindi niya magagawa yun. Ang maglilibing yung patay spiritual. Ibig sabihin yung mga makasalanan na hindi tumutugon sa kanyang kalooban. Pero dito mga kaibigan, atin nalalaman ng ating Panginoon ay lahat ay parabol. So, lahat ay mga example yung kanyang ginagamit upang ma-challenge tayo sa ating kaisipan. Para pag-aralan natin, para makuha natin yung ibig sabihin. Para ating pagbulay-bulayan, para magkaroon tayo ng meditation. Ano kaya ang ibig sabihin ng ating Panginoon? So hindi niya kaagad dinidiretso. Minsan may mga bagay na dinidiretso at karamihan sa kanya ay pinapadaan niya sa mga parables upang tayo ay gumawa ng pagsasaliksik sa salita ng Panginoon upang iligtas sa ating sarili. Ang ibig sabihin, kaya yung pagkamatay pala ayon sa Biblia ay dalawang bagay, spiritual at yung physical. Ngayon yung physical, yun ang ililibing. At yung patay, spiritual, yun yung maglilibing. Ibig sabihin, yun yung mga tao hindi pa napapatawad ng mga kasalanan. Ngayon, ito yung sinasabi naman dito. Ang sabi naman dito sa kasulatan, ano daw ang mayroon din isa na gustong sumunod sa ating Panginoon. Ngunit ang kanyang sabi, siya muna ay magpapaalam sa kanyang pamilya. Magpapaalam sa kanyang pamilya. Kaya ito ang tugon ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi niya doon sa mga gustong unahin yung kaniyang pamilya muna bago ang Panginoon. Ang pamilya natin ay ating kapwa. Yun, ang ating kapwa. Ating tatay, ating nanay, ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, at ang ating kapitbahay, yun ay ating kapwa. At ang ating kapwa-tao, anumang kulay yan, anumang estado sa buhay, kapwa-tao natin yan. Kaya kung minsan ang iba na tinatawag gustong sumunod sa kalooban ng Panginoon, mayroon pa siyang pag-aalinlangan sapagkat baka yung kanyang kapamilya ay hindi asang-ayon. Kailangan pa niya ng permiso sa kanyang pamilya. Yan ay hindi pinapayagan ng Panginoon sapagkat ang kaligtasan ay sa iyo. Individual, hindi po maliligtas ka sabay na yung buong sambahayan mo, yung lahat ng kamag-anak o kaibigan o yung kapwa-tao maliligtas. Ibig sabihin ng Panginoon, walang makakaligtas sa atin na kahit na sino. Siya lamang at ikaw na susunod sa kanyang kalooban. Kaya tayo nag-iimbag na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban sapagkat hindi natin gusto na tayo lang ang maligtas. Gusto natin maligtas din yung iba. Kaya ginagawa natin ito mga kaibigan kahit nga minsan walang nakikinig, walang nanonood. Bakit? Gusto nating maligtas. Gusto kong
maligtas yung nakakapakinig. At kayo namang nakakapanginig, gusto nyo maligtas yung inyong mga kaibigan o kamag-anak. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ito ang sabi dito. Ito, malaking relasyon ito. Sinabi niya sa kanya, ibigin mo si Yahweh na iyong Panginoon ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong pag-iisip. Ito ang pinakamadakila at unang utos. Ang ikalawa na tulad niyon ay ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng iyong sarili. So now, kung mayroong gusto mong sumunod sa Panginoon, mag-decide ka para susunod sa kanyang kalooban, ay hindi na kailangan yung mga permit o permiso ng iba, kahit ng kapamilya, kahit ng mga kaibigan o mga kamag-anak, sapagkat decision yan ang Panginoon at tumatawag sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya dito mga kaibigan, itong nabasa natin patungkol sa kanyang pagtawag, tatlong klaseng pagtawag at tatlong uri ng mga dahilan na binigay ng Panginoon, nangangahulugan dito na uunahin talaga natin yung kaharian ng langit, ang pagsunod sa kanyang kalooban ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Dito mga kaibigan, ating nalalaman na kung sa uunahin natin ang kaharian ng Panginoon. Kaya sinasabi nga, unahin natin, hanapin ang kaharian ng langit at lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, at pagpalain tayo sa ating Panginoong Yahshua Messiah.